bakit naman nila pinabayaan, di ho ba? Kasi hindi po ito, yung parang sa mga teleserye na nagkakaroon ng paglilitis at mayroong surprise witness. Oo nga, no? Di ba sa mga sa teleserye, para Oo, bagang sa drama, oo. bigyan mo ako ng music boy. Oo, sige. Di ba? O, sige. Tapos Oo. yung Ako, host, ako yung witness, ikaw abogado. Ipapasok mo na yung witness. ikaw yung Surprise. witness. Oo. Okay. Kakausapin ko muna yung Yung judge. Oo, sige. Kagalang-galang na hukom. Para magkaalaman na po tayo sa katotohanan ng mga ibinibintang sa taong ito! And thank you for finding time to discuss this very important issue, Madam Speaker. The issue of impeachment. Hindi! Ito po yung panukala, mga kapatid, tungkol po sa pagkakaroon na ng enabling law, anti-political dynasty provision ng ating pong konstitusyon. Ang version po dito ng ating kagalang-galang na speaker, maging ng majority leader na nataon po namang anak ng presidente, introduced by Representative Faustino G.D. III and Representative Ferdinand Alexander A. Marcos. Basically po, ang sinasabi po nila dito sa kanila pong ito ho lang naman ay panukala. Ano po, ha? Hindi pa ho ito yung kumbaga approved na ho na version ng Kamara. 21 na yata mahigit ang mga panukala tungkol dito. Sa version po nitong ni Speaker D at ni Congressman Marcos, ang sinasabi po nila doon po sa definition ng political dynasty, yung prohibition doon po sa political dynasty ay ang sumusunod. Ito ho yung covered, ito ho yung prohibited candidates kumbaga. Pero yung pong binabanggit nila muna dito na pagbabawal ay doon sa fourth civil degree of consanguinity or affinity, whether legitimate or illegitimate, full or half-blood. Ano muna ang ibig sabihin ng fourth civil degree of consanguinity, baby girl? Ano nga ba kalayo itong fourth consanguinity? Ang sinasabi dito, Fourth degree of consanguinity. Ang sinasabi, mga kapatid, sakop po nito yung first cousins hanggang magpinsan, tsuhin ng magulang mo, great uncle or aunt, yan yung sinasabi. Maging yung apo sa tuhod kasama dito sa fourth degree of consanguinity. Okay. Ayan, mga consanguinity, kapatid. Oo. Affiliation by blood. Yes, kamag-anak mo sa dugo. Okay, sa dugo. Oo. Yung pong affinity, yung mga in-laws po ninyo. Yan. Alright, so basically po, medyo malawak. Kapag fourth degree, malawak-lawak na po iyan. Pero sa kanila pong panukala, eto po. If a person is an incumbent or candidate for any elective national position, kasama po dyan Congress, ang congressman, senador, o kaya po naman presidente o vice-presidente, the spouse and the above relatives are prohibited to simultaneously hold any elective national position. Actually po, yung national position po dito, mukhang ang inihiwalay nila sa kanilang panukala yung member ng Kamara. Pero basically po, ang isang congressman po is a national position. Alright, ngayon, so malinaw ho siguro naman yon, no? Kapag po ito pong magkamag-anak hanggang sa ika-4 na degree ng consanguinity or affinity, hindi pa pwede po sila na magsabay sa national position. So, senador, presidente o vice-presidente. So, bawal na po yung presidente mag-utol tsaka yung vice-presidente. O kaya magtatay. Kaya sa Senado, alam nyo na yun ang ibig ko sabihin. Number 2, if a person is an incumbent or candidate for the position of member of the House of Representatives, the spouse and the above relatives, ayun yun, sinasabi ko kanina, are prohibited to simultaneously hold the same position within the same legislative district.
So, ibig sabihin, kung first district, hindi kayo pwede doon. Oo. Hindi kayo pwedeng magsunod-sunod. Yan. Pero kung sa second district si ate, pwede. La, ano kaya yun? Tama! Oo, meron nga Si tatay oo. sa third district, O di, pwede. pwede mag-asawa, lilipat lang sa isang distrito yung asawa mo. So kung meron pong 4 na distrito po sa isang lalawigan, Oo. pwede po namang si jowa ay dito sa second, Oh, yung si anak Oo, ay sa doon sa third. third. Oh, yung asawa ng anak sa fourth. Huwag naman, sobra ka naman. Yung first cousin na lang. Ah, okay. O sige. Eh, yung apo sa 5th district. Ha? Yung apo sa 5th district, pwede. Oo. Pwede. O sige. Yung Okay. chika babes sa 6th. Ha? Yung chika babes nasa 6th. Kung sikreto, Pwede. lusot. Okay. Hindi lang ho uulitin ko, panukala pa lang po naman ito. Subject po ito for deliberation. Kasi nga, ang binabangkit dito, ano ba ang win-win dito? You have to be practical. Ang binabangkit, hindi ka pa pwedeng maghigpit dito. Lalo na kapag pinag-uusapan natin ay will of the people. Narinig nyo na yon? Binoboto naman kami. Di ba? May mga ganun na, binoboto naman kami. Nauuto naman namin ng bayan eh. Okay, ngayon, ito po. Number 3. Basically po, itong number 3 at saka itong number 4 and number 5, pare-pareho lang ito. Ang number 3, if a person is an incumbent or candidate for any elective provincial position, the spouse and the above relatives are prohibited to simultaneously hold any elective position in the same province. So, nga naman, hindi pwede na si Mr. ay governor, si anak ay vice governor. Oo, sa parehong probinsya. So kung ikaw ay taga Ilocos Norte na tatay o kuya, si kapatid sa Ilocos Sur. Eto yan. Alam mo, Aaron? Yan. Kung sa Bulacan, pwede itong si Amen! Oo. Si tatay, pwede sa Nueva Ecija. Oo. Ganon. Oo. Okay. Makalapit lang naman. Na probinsya. Pwede ka naman bumili ng bahay doon. Tama. Doon ka Madali maghari. lang Yung yan pong sa kanila. pang-apat dito, tsaka pang-5, basically po, city and municipal and barangay. Pareho lang po ito. Muli ito po ay panukala pa lamang. Puntahan lang po natin tong isa sa mga naimbitahan kahapon sa naturang pagdinig at meron silang isinumite na position paper. Maganda po ito, maipaliwanag nila kung sila ba ang tatanungin, ano ba ang kanilang version. Uulitin ko mahirap itong panukalang ito. Dito ho talaga kinakailangan ng kumbaga kompromiso. Meron pong iba nagsasabi, we have to be practical. Bibigyan mo talaga sila ng hangganan lang. Hindi mo totally masasabi yan na isa lang ang pwede manungkulan sa kanila. Either national or local. Hindi mangyayari daw po iyan. Sige, so eto na baby girl, please do the honor sa ating pagpapakilala, sa ating panauhin. Ikaw ba yan, Yusek? Ayun. Kasi huhubarin Hindi yung, kasi sumalabo na talaga ang mata ko, yung, napapansin ko eh. eyeglasses mo Alam mo naman gusto kita makita in HD. Baka- Oo, High yung talagang definition. malinaw na malinaw. Batiin ko na si Santo D ng Ideal Vision. Uy, good Ayan. morning! Ideal Vision Santo, Family. mapayang-aga mo, sir. Mapayang-aga. Okay, 9:36 na po ang ating oras bago po ang ating magandang bahagi po ng ating pong programa, girl. Sumambalikan ko yun lang. Yung, Yung flood control? Yung nangyari ka mo? Baka naman ayaw nyo na pag-usapan Gusto niya. ko, Baka balikan naman mo. Sawa na ba kayo? Hindi. Ikaw ba Balikan rin, mo. sawa ka na sa usapin ng may makukulong ba o wala dito? O ikaw din, kagaya nung iba na nasisiraan na ng loob dito, na para bagang napapansin nyo, para dumadami namang sasabuatan. O kaya wala naman Para napapanood. mapapansin nyo, may mga bumibigay na ho, di ba? May mga kapansin-pansin na may something. Ito lang muna, banggitin ko lang yung report na kailan ba ito nangyari, girl? Nabalitaan mo din to? Yung may doon po sa unang hearing, hindi ho, mga kapatid, nakaporma yung prosecution tungkol doon sa sinasabi ho na hindi ipinadaan sa due process. Yung pong pag-aayos sa sinasabing substandard na proyekto sa Mindoro. Ito rin po yon, same case naman ito. Hindi pinayagan yung pong pagpapaharap ng prosecution
sa mga cashiers ng DPWH Mimaropa. Correct, Okay. mga kapatid. Ito Aha. nga po ang sinasabi sa mga balita. Dinisqualified po ng Sandigan Bayan itong Martes, itong dalawang cashier ng DPWH na baka pagtestigo nga sana. Dito sa bail hearing na may kinalaman po dyan sa Siam na co-accused nitong si Zaldico. Aha. Yung may kinalaman pa rin po sa road dike project dyan sa may Okay. Oriental Mindoro. Bakit Malversation itong kasong ito. Bakit daw? Ang sinasabi dito sa balita, ang abogado ni DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan, si Attorney Claudette Manalastas, hindi daw nakalista itong Okay. dalawang cashier bilang witnesses sa Okay. pre-trial briefing ng prosecution. So, So, kung sinasabi niya, baby, no, mga kapatid, kung papayagan daw tumestigong mga ito, ay nilalabag ang karapatan ng mga akusado na malaman kung sino-sino ang mga titistigo sa kanila. So, ibig sabihin, nung una, hindi nasama ang pangalan ng dalawa. Ano ho ito, no, mga kapatid? Sabi ho naman po dito ng prosecution, in this case po, Sandigan Bayan po ito, ombudsman. Ano po? Hindi ko lang alam kung dito katuwang nila yung mga taga-DOJ. So, sabi ho naman nila na hindi ho naman ito malaking dagok sa kanila. Hindi ito, kumbaga, ang sisentensya doon sa mga akusado. Itong posibleng pagkakamali nila. Pero iisipin po nung aking mga nakaugnayan dito, yung basic na ganito pong requirement, bakit naman nila pinabayaan, di ho ba? Kasi hindi po ito, yung parang sa mga teleserye na nagkakaroon ng paglilitis at mayroong surprise witness. Oo nga, no? Di ba sa mga sa teleserye, para Oo, bagang sa drama, oo. bigyan mo ako ng music boy. Oo, sige. Di ba? Oo, sige. Tapos Oo. yung Ako, host, ako yung witness, ikaw abogado. Oo, ipapasok mo na yung witness. ikaw yung Surprise. witness. Oo. Okay. Kakausapin ko muna yung Yung judge. Oo, sige. Kagalang-galang na hukom. Para ho magkaalaman na po tayo sa katotohanan ng mga ibinibintang sa taong ito! Ay, Steve, comedy, hindi. Hindi tama yun. Ganyan yung mga napapanood ko eh. Kagalang-galang na hukom para po namin patunayan ang mga ibinibintang sa taong ito! Itong nasasakdal na ito na inaakusahan namin ng pandarambong pagnanakaw at pangungulimbat sa pera ng bayan. Amin po ngayon tinatawag para humarap bilang testigo ang dating opisyal ng kagawaran. Ang aming surprise witness. Drum roll please. Eto na siya. Madalas naka-shades pa yung witness niyan, tapos magtatanggal ng shades, hindi ba? Lalakad yan, papasok. Sabihin ng abogado nung nasasakdal, kagalang-galang na hukom! Objection! Ay. Ganun ba nangyayari sa totoong... Objection! Ba? Your Honor! Oo. Hindi maaaring payagan ng ganito na lamang kabilis na magkaharap kayo ng mga testigong hindi man lamang nalalaman ng nasasakdal. Yan ay paglabag sa kanyang karapatan. Magsalita ka, testigo. Pasusumpain muna. Ikaw naman eh. Wala bang ganun sa mga teleserye? Hindi nasusumpa. Uupo na agad. Isumpa mo na sila. Teka, ganun ba yung nangyari? Ganun nangyari doon sa dalawang cashier? Tinatawag nila Oo. Hindi, bakit ganun? Gusto ko malaman. I-explain mo nga sa amin, Ted Filon. Kung may testigo pala Hindi ko sila. masasagot yan, hindi man ako abogado. Hindi, pero bakit ng hindi ano. kasama sa pre-trial? Yun kasi yung binabanggit ni attorney. So, hindi, ang kanila lang Wag bawal daw payagan dahil wala daw yung names nito sa pre-trial briefing ng prosecution. Kasi nga, So hindi na isama? Basic yan, girl eh. Ikaw naman, nakailan ka na bang kaso? Ay, so far ayoko na ba dagdagan? Nagkikigil ako sa'yo. Basic naman yan eh. Oo, sige. Meron kayong komperensya. Oo. As a matter of fact po, yung mga judicial affidavit kung tawag, yung mga affidavit na mga ganyan, oo, pinahanda na yan eh. Yes. Pinababasa ng maaga yan. Before pa. Pinababasa ng maaga yung mga affidavit niyan. Doon sa kabilang panig, para Oo. malaman na nila kwento. Oo. Oo, at saka ano bang mga ebidensya nito? Tama. Inihaharap na yan. Hindi ka pa pwedeng biglaan. Tama? Kaya nga sabi, Your Honor, pwede ba inalang mga affidavit nito, submit namin, noted. Ang sabi. Hindi ba? To Basic follow, eh. to follow, to Basic, follow. mga Oo, kapatid. oo. Ito hong lapse ng prosecution.
Isa lang po ito. Pero eto girl, wala tayong oras. Hindi, ituloy mo. Actually, gusto ko rin makausap nga sana, siguro next time si Congressman Arisa doon sa kanyang version ng anti-dynasty law. Oo. Doon sa kanyang, kumbaga, ito na sa atin, win-win ito. Ibang issue ho naman Oo, yan. sige, Kasi may mga sige. nagtatanong din dito Ay, bukas, Doon sa patawag natin ilang agad. mga versions. Oo. Anyway, balikan ko lang ito. Sige. Tutuloy ko ba to? Tuloy mo. Itong sinasabi po ng, ano ba ang kasong, ang binabanggit po ng ilan ng mga abogado na, baka tayo malaman kung sino ang source natin dito, yun na lang. Yung, dito po magkakaalaman kung tama ba yung kasong isinampa. Isa pa yan sa sinasabi. Tama ba ang kasong isinampa? Kasi pag may mali din sa klase ng kaso, malamang ma-dismiss. Kaya naman yung iba, motion to quash kaagad. Ano po ito? Abangan po ninyo sa susunod na kabanata kasi alas 9:44 na yung mag-overtime. Ito muna po ang ating mga paalaala sa ating pagbabalik po ang ating